What is going on guys? Joe Moto here. Dito ulit tayo sa Honda Safety Driving Center pero this time, susubukan natin ang bagong CB1000 Hornet. Ang tanong, ito na ba ang tatalo sa Kawasaki Z1000? First look sa 2025 Honda CB1000 Hornet. Bago tayo magsimula, clarify ko lang, hindi po to review. Kung gusto niyo ng in-depth review sa Hornet, siguro mas magandang hintayin niyo lang sa garahe natin for the meantime. Dahil andito na rin tayo, iikot-ikot lang tayo dito sa circuit ng Honda gamit tong Hornet. Gumagamit ng 1000cc displacement na may 150 horsepower at 104 Nm of torque. Mas malakas ng bahagya kumpara sa Kawasaki Z1000 na 140 horsepower lang. 17 liters ang fuel tank capacity, may bigat na 211 kilograms at mabibili nyo po ngayon ang Hornet for an SRP of 750,000 pesos. Magkano ba Z1 ngayon? Meron pa bang Z1 ngayon? Huli ko naalala, 710,000 ang Z1. So mas mahal siya ng bagya. Alamin natin kung worth it ba ang additional 40,000 dito. Sa harap, ayan, ewan ko, pero halos lahat ng motor ngayon magkakamukha na silang lahat. Meron tayong mga projector headlight sa loob at may kilay as our daytime running light. May transparent at medyo smoke na small cowling sa harap. At kapag bubuksan natin siya, ayan ang tsura niya. Actually maganda rin. Hindi natin masyado ma-appreciate kasi maliwanag pa eh. At tulad ng ibang big bike ng Honda, mayroon tayong steady na LED turning light. Hindi ito namamatay. Ganyan lang siya all throughout ng ride nyo. Then kapag liliko kayo, and diyan siya magbi-blink. Sumasabay siya sa daytime running light. Siguro extra visibility na rin. Ayaw ng Honda na madisgrasya kayo sa daan. Tayo muna natin. And then sa side, eto na. Malaki siya tignan, tsaka pumapunit yung itsura niya. I mean yung tangke niya, grabe oh. Ito lang yung mismong tangke niya eh. Then nilagyan pa nila ng additional cowling dito sa gilid para mas lumapad. Then hindi pa siya nagtatapos. Nilagyan nila ng bahagyang cowling sa gilid ng radiator. Most cowling kasi na ganito hanggang dito lang. Dito sa Hornet medyo paangat pa siya para mag-meet yung cowling sa tank, tsaka dito sa side fairing. Ganda no? Sa baba, bandang exhaust, meron po tayong cowling para hindi bitin tignan. Pero mas maganda to kung meron pa sa ilalim eh. I think may nabibiling aftermarket para sa Hornet ng ganon. Then for the seat, and manipis yung upuan niya. Hindi ko pa to na uupuan. Malaman natin mamaya. 2-piece seat talaga to, pero nilagyan ng Honda ng seat cowl para mas maganda tignan. Tsaka ang lapad niya oh. Yung gantong itsurang tailend, ganito yung mga sport bike dati. Napakatalim oh. Parang Hornet nga talaga. Then sa likod, taillight na halos kamukha ng ibang big bike ng Honda. Ganito rin yung sa CB, sa NX500, then kung ano-ano pa. Paboritong fender ng Honda. Yan, parang may pakpak. Metal foot pegs, metal heel guard. Parang aftermarket na tong foot peg na to. Metal pedal, metal footrest para sa back ride. At kung titignan nyo yung exhaust, grabing laki nito. Parang basukan na to sa laki. Suspension sa front, we have a upside down show fork na naka double disc, na may nasalpak na 4-piston Nissin calipers, 17 inches alloy wheel na may stock size na 120/70, at gumagamit ng stock tire na Batlax Hypersport S22. Sa likod naman, eto na guys, majority ng mga 1000cc na nahawakan ko, 190 stock tire sa likod. Pero dito sa Hornet, medyo nakaka-disappoint lang, 180 yung stock size niya. Hindi ko alam kung bakit ginawang 180 ng Honda to. Though pwede naman mag-upgrade ng isang sukat. Wag lang 200, I think tatama na dito sa fender. Tsaka mag-iba na handling niya masyado na. Para naman sa display niya, ayan, Hornet. Ganda ng animation niya. Naka TFT display of course, katulad din ng ibang big bike ng Honda. Ito yung pinagmamalaking display nila na napakasimple. Hindi ko na isa-isain pa to dahil hindi naman to review. Siguro pagdating na lang sa garahe natin. Sa handlebar, we have that standard handlebar. To the right handlebar, meron tayong kill switch at ignition switch. Ito maganda-ganda yung mga switches ng ginawa ng Honda dito. Sa kaliwa, ito na naman tayo. Bagong signature switch gear ng Honda. Passing light, riding mode. Meron tayong easy access sa riding mode. And by the way, for the
New Hornet, meron tayong 4 riding modes, isang sport, isang rain, isang road at isang user. Ulitin ko, standard, sport, rain at user. So 4 nga, user yung customizable. Signature joystick ng Honda at busina. Itong dalawang to, ewan ko, hindi talaga ako fan nito. At turning switch. At ngayon naman, subukan natin mag-ikot gamit itong Hornet. Seat height ng Hornet is 809mm. Mababa to. Yan. Walang effort eh. Sobrang flat foot tayo. Pero hindi naman ganun kabend yung tuhod ko. Okay. Uy, akala ko i-clutch. Bihir. Sige na. Alright. First ride sa CB1000 Hornet. Mas maganda sana kung nasa labas tayo, nasa normal na kalsada. Pero anyway, grabe yung tulak nito. Masyadong malaki yung tangke niya. Yung mga binti ko masyadong nakabuka ka. Tanggaan niya. Mukha siyang mabigat pero hindi. Sarap gamitin. Compared to Z1000, dude, malayo yung pakiramdam. Ang gaan niya kasi. Foot pegs natin masyadong nakapapasok. Handlebar malapit sa atin. And hindi tayo ganon ka-aggressive riding position. Hindi ganon ka-upright, hindi rin ganon ka-aggressive. Nasa okay na level. Shoutout nga pala kay tropa. Ina-assist tayo kahit pag-isa lang. Ang bait talaga ng motor kapag stock exhaust na. Yun nga lang, para sa presyo niya nakaka-disappoint lang kasi wala pa tong quick shifter. 750,000. Well, 1,000cc naman ang hawak mo, pero nowadays mga super naked, kahit mga sport bike may quick shifter ni. Pero good thing meron tayong 4 na riding modes. Traction control, wala akong nakita sa kanya. Bakit ganon? Also meron tayong emergency stop signal. Yun yung kapag may biglang tumuwid sa harapan nyo, biglang may nagpreno, once na piniga mo yung brake lever, kapag na-detect niyang nag-emergency brake ka, magbiblink yung mga turning light mo, mag-hazard ka. Okay, hindi ganun nakakagulat yung power niya in low end. Gandang motor, ang daling liko-liko oh. Ang sarap ng part na yun ah. Anong power mode tayo? Sa sport, dito muna tayo standard. Ito yung road mode eh. Sarap dalhin nito. Sa clutch, ito yung mga typical clutch ng mga 1000cc. Medyo matigas. Ay, medyo nabitin ako sa part na yun. Siguro mas maganda kung i-test ride natin to sa normal na kasada. Thank you sir. Thank you po, thank you. So mga kitipay, sabangan nyo na lang siguro ang full review natin sa garahe kapag nakakuha na tayo ng Honda CB1000 Hornet. Well, hindi ako. Hopefully may masubukan tayong Hornet. Siya pala kung bibili kayo ng Hornet, panigurado mag-apply kayo ng mga accessories tulad nito. Naglalagay kayo ng seat cowl. Nag-offer sila ng mga genuine parts and accessories sa lahat ng Honda flagship nationwide. That's their first look of the new Hornet. Let me know what you guys think, kung okay na ba sa inyo to. Medyo, alam niyo yun, alanganin. Ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya actually, pero wala na tayong oras, tsaka bitin yung lugar. Abangan nyo na lang po ang proper review sa garahe. At sige po sa next content. Ano to? Snow? May snow sa S-Lex! Pero seryoso, ano nga to? Parang balahibo ng manok.